Joy, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring niyong masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy ng kwento ng FPJ sa Probinsyano Bagong Yugto, March 30, 2022 episode. Kausap ni Madam Lily sa telepono si Lito Valmoria. Ang sabi ni Lito, on the way na siya sa art exhibit. At pinaalalahanan sila ni Madam Lily na iwasang lumapit at makilala. Alam naman nila na mainit si Lito Valmoria kay Don Ignacio. Ayaw mapurnada ni Madam Lily ang endorsement sa kanya. Sabi naman ni Lito, huwag kayong mag-alala madam. Sisiguraduhin kong magiging maayos para sa atin lahat ang magiging kaganapan. Don at isa pa, marami man namang mata ang nagbabantay sa inyo dahil nandun din ang mga Black Ops. Sagot ni Madam, hindi tayo nakakasiguro kung ano ang pwedeng gawin nila Cardo Dalisay. Bulag tayo pagdating sa parte na yan. Hindi natin alam kung anong sorpresa ang nakaabang sa atin. Sabi naman ni Lito, tama kayo madam, pero matagal ng panahong pinaghandaan ang araw na ito. Hindi ko kayo bibiguin. Salamat Lito, sabi naman ni Lily. Pagkatapos mag-usap nila Lily at Lito, sabi ni Lito, sana sumulpot ka Cardo. Sana magsanga ulit ang ating mga landas. Gustong gusto na kitang patayin. Handa na si Mara at sinabihan siya ng tatay Armando niya na huwag mong ialis sa mga mata mo si Don Ignacio. Nakasalalay sa iyong paghiganti nating lahat. Sinisigurado naman ni Talia na secured ang lugar sa gaganaping art exhibit. Sabi ni Don Ignacio, importanteng ligtas ang lugar dahil pupunta ang unang ginang pati na ang presidente ng bansa. Malaking lamat sa aking pangalan kapag may masamang mangyari sa kanila. Lalo na sa teritoryo ko. Kung pa mangyayari, kaya wala kang ibang opsyon Talia, kundi ayusin ang security ng lahat. At nangangako naman si Talia sa seguridad. Yan ang sabi niya kay Don Ignacio. Sabi ni Armando kay Mara, sa pagkakataong ito, asintahin mo ang ulo. Ang tugon naman ni Mara, opo. Hindi na makakatakas si Don Ignacio at sisiguraduhin ko sa exhibit na ang huling hininga niya. Nanghihimutok naman sa inis si Samuel na hindi dapat sila kasama sa misyon na ito na si Cardo Dalisay ang namumuno. Sabi ni Lucas, andon si Don Ignacio kuya, ito na ang pagkakataon para matumba na natin ang demonyon yun. Inalala kasi ni Samuel na baka malagasan sila at hindi naman nila pwedeng suwayin si Armando. Pag may mamatay sa mga kasamahan nila dahil sa misyon ni Cardo Dalisay, si Cardo Dalisay ang pagbabayaran niya. Habang nag-uusap sina Samuel at Lucas, nakita nila ang grupo ni Cardo Dalisay at mga agila na papunta sa kanila. At sabay-sabay na silang pumasok sa mansyon at pinuntahan si Armando na nasa hapagkainan kasama sina Mara at Lolita. Sabay sabi ni Samuel, Armando, handa na ang mga samahan natin. Sabi ni Armando, Cardo, General, katulad ng sinabi ko sa inyo, ito na ang umpisa ng matibay nating samahan. Pupugsain natin ng sabay ang mga kalaban natin. Wala nang nakakapagpigil sa pinagsanib nating puwersa. Samantala, sa bayan ng San Andres ay naghahanda naman sina President Oscar, Ambo at Elizabeth kasi pupunta silang bayan. Sabi nga ni Elizabeth, dalangin niyang makasalubong nila si Cardo Dalisay sa bayan. At sabi ni Ambo, tama ka dyan Aling Elizabeth. Masusolusyonan na ang mga problema natin pag nangyari yon. At sigurado matatapos na rin ang kasamaan ni na Lily at Renato. Sabi ni Ditas, maliit nga daw ang tsansa dahil ang laki ng norte. Sabi ni Oscar,
Masaya pa rin ako na may tsansa pa rin kahit gaano ito kaliit. Hindi katulad dati, iniisip ko pa lang napaka-imposible na talaga. Sasama na pala si Aurora sa kanyang papa sa art exhibit. At ito'y ikinatuwa naman ng kanyang papa na si Don Ignacio. Dati kasi ayaw ni Aurora dahil nandoon ang mag-asawang Hidalgo. Pinauna naman ni Aurora ang kanyang papa, siya ay susunod na lamang. Gusto sana ng papa niya na magkasama silang pumunta doon pero iginiit ni Aurora na mauna na sila at kailangan ding maaga ang papa niya doon dahil hindi siya dapat mahuli kasi maaga darating ang mga VIP at ang presidente at ang first lady. Hinabili naman ni Don Ignacio sa kanyang kapatid na si Eduardo na siya na ang bahala kay Aurora sa paghatid. Pagkaalis nila Don Ignacio, sabi ni Eduardo na paisip siya, paano kung lagutan na niya nang hininga dito sa bahay si Aurora? Wala daw makakaalam, malinis daw yun. Hindi daw, dahil hindi pa ito ang tamang pagkakataon at siguradong paghihinalaan siya dahil siya ang naatasang magbantay kay Aurora. Pupunta na ngayon sa bayan sila Mr. President Ambo at Elizabeth para mamili at binigyan ng salamin si Oscar para hindi ito makilala at sombrero at balabal. Dahil nga pupunta sila sa bayan para siguradong hindi siya makilala ng mga tao doon. Mukhang hindi na daw talaga maiiwasan ni Aurora ang pagtatagpo nila ni Oscar dahil mangyayari at mangyayari talaga daw iyon. Kailangan na daw niyang harapin para patahimikin na rin ang gumugulo sa isipan niya para magkaroon na rin daw sila ng closure. Ito na nga daw siguro ang tamang pagkakataon. Samantala, sa mansyon ni Armando ay handa na sila Cardo Dalisay, mga Agila at ang grupo ni Armando. Pupunta na sila sa art exhibit pero pinulong muna ni Armando ang lahat ng mga makakasama niya at sabi niya, mga kasama, alam nyo na lahat kung ano ang plano natin. Ang mga target natin ay sina Don Ignacio, Presidente Oscar at Lily Hidalgo. Maaari ito na ang huling pagkakataon na makuha natin silang lahat. Kaya hindi natin pwedeng sayangin ito. Tandaan nyo tong araw na to. Dahil sa araw na to, pagbabayarin natin lahat ng kaaway natin na gumawa ng mga kasalanan sa atin. At nagsalita din si Lolo Delfin. Mga kasama, kakaiba itong misyon na kakaharapin natin. Hindi lang ito pagsasagip sa mga kasamahan ninyo mula sa kamay ng mga tauhan ni Don Ignacio. Hindi lang mga tauhan ni Don Ignacio ang haharapin natin, kundi pati na mga tauhan ng presidente ng unang ginang at ang pwersa ng bansa. Pero ang laban na ito ay hindi lamang para sa mga taong kilala natin o sa mga kasama natin. Ang laban na ito ay para sa mga taong hindi natin kilala. Mga taong walang laban, mga taong naghahangad ng pagbabago. Alam kong marami sa inyo ang natatakot. Ako man ay natatakot din. Pero isantabi natin ang takot na yan dahil mas malaki kaysa sa ating mga sarili ang ipinaglalaban natin. Ang gagawin natin ay para sa ating mga anak, para sa ating mga apo, para sa darating pang henerasyon. Kaya huwag kayong matakot dahil ipaglalaban natin ang tama. Nasa likod natin ang Diyos at sa tulong niya tayo ay magtatagumpay. Lalaban tayo at sumigaw ang lahat, laban tayo! Sabi naman ni Armando, tara na! Aalis na sana sila at biglang sumabit si Omar sa ilalim ng sasakyan para makasama sa misyon. At ito na siguro ang pagkakataon niyang tatakas sa mga kamay ni Cardo Dalisay.
At ito na ang pinakahinihintay ng lahat, ang sagupaan. Kaya huwag kayong bumitiw sa gumagandang kwento ng FPJs, ang Probinsyano Bagong Yugto, and see you on March 31, 2022 episode. Thank you for watching. Bye!